Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 30, 2024, Miyerkules ng ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 6, verses 1 to 9. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong iboyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakikita man o wala. Ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangit. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagpapatuloy na ating pagninilay mula sa mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Ngayon ay pinapaalala sa atin ng bawat isa ay may tungkulin. At ayon o base sa katayuan natin, meron tayong, kumbaga merong inaasahan sa atin na dapat nating ikilos, dapat na ipakita bilang sa kung ano man ang katayuan natin. Kahapon, yung sulat na ating pinagnilayan ay para sa mga mag-asawa. Na sinabi nga na ang mga babae bilang asawa, kailangan pasakop sa kanilang asawa. At ang mga lalaki naman bilang asawa ay kailangan dapat nilang mahalin ang kanilang mga asawa ng gaya ng pagmamahal nila sa kanilang sarili at gaya rin ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. Ngayon naman ay muli ay sa katayuan ng bilang anak, na kung sabi nga nung gusto mo na pagpalain, isabuhay mo ang utos sa ito dahil ito yung utos na mayroong kalakip na pangako. At ang pangako ay ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay. Parang maganda na mapaalalahanan din tayo. Bilang mga anak, hanggat ikaw ay nasa poder ng iyong mga magulang, matuto kang gumalang. Siyempre, darating ang panahon na bubukod ka, darating ang panahon na kailangan mong mabuhay mabuhay din na mag-isa. Pero hindi ibig sabihin ay pinuputol na natin at mapuputol yung pagbibigay galang sa mga magulang. Na dito po sa atin, sa bansa natin, nagkaroon tayo ng isang issue tungkol nga sa relasyon ng mag-ina. Yung anak na patuloy na tumalikod at tumatalikod sa kanyang mga magulang sa kabila ng kanyang tagumpay na narating. Nawa, maganda itong maipaalala ito. At ganoon din, sabi dito, sa mga magulang, ay wag kayong gagawa ng mga bagay na magtutulak para sa mga anak na maghimagsik o magrebelde dahil sa mga kalupitan ng mga magulang na ipinapakita sa kanila. Kaya kailangan din talaga maging responsable din tayo sa kung ano yung ikinikilos, ano yung ipinapakita. Kahit nga mga alipin, sinulatan din niya kung paano din iiral, paano din kikilos sa kanilang mga Panginoon. At yung mga Panginoon naman, hindi ibig sabihin na may alipin ay
aalilain ito at aabusuhin, kundi umayon tayo ayon sa hinihingi sa atin ng Diyos. Sa katayuan natin sa buhay, lahat ng ito ay kapag ginawa natin ng mabuti, ng tama, ay nakakapagbigay parangal tayo sa Diyos na siyang ating pinaka-Panginoon sa lahat. Ganawa, basahin po natin ulit itong pagbasang ito, itong sulat ni San Pablo, nang sa ganon ay papagnilayan din natin kung nasa tamang direksyon ba ang ating pong pamumuhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.